ngayong gabi. Kahapon, napanood natin kung paano nagkakilala at nagkaibigan sina Karen at Gary. Pero nang mabuntis si Karen, kung hindi naman niya ako papanagutan, I can do this all by myself. Kaya ko to. Ngayon, isang sekreto ang mabubunyag. May nararamdaman ako nun, something is wrong. Kaya hinato ko na. ano kaya ang natuklasan ni Gary kay Karen at bakit gusto na niyang hiwalayan ang kanyang asawa? Patuloy nating subaybayan ang kwento ni Karen at Gary Alvarez. Dito lang sa The 700 Club Asia. Susunod na. May mga moments pa po na habang hiwalay kami, tinatawagan ko, nagmamakaawa ako. Sunduin mo na kami, ganun. Tapos ayaw niya talaga, birthday ng mga bata. Parang ayaw niya po talaga. Para matustusan ang mga pangangailangan ng mga lumalaking anak, pumasok sa call center si Karen. Dito siya muling nakadama ng kasiyahan at nanumbalik ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Hindi na talaga ako humihingi sa kanya, hindi ko na siya tinatawagan. Doon, parang na-realize niya na parang okay siya na wala ako. Parang natatakot naman siya na mawala kami completely. Nung habang nagtatrabaho po ako sa call center, nakipag-ayos po siya sa akin. Siyempre ako, hindi naman po ako nagpapakipot sa mga ganon. Okay po ako agad. Kasi para sa akin, ayusin talaga po dapat yung family. Nagkaayos at muling nagsama sina Gary at Karen kasama ang kanilang mga anak. Sa pagnanais na magsimulang muli, bumukod sila sa kanilang mga kamag-anak at nanirahan ng kanilang sarili. Subalit, lalo pala mas mahirap po pala. Para po talaga siyang pang-apat na anak. Magtatawag siya ng mga friends, iinuman sila sa bahay. Ako magliligpit nun. Kasi wala po akong lalong support system. Yung kapag nandun po kasi kami sa bahay nila, nandun yung tita niya who would help me. Tapos pag sa bahay namin, yung parents ko, mga kapatid ko andun. Doon pong kami lang. Talagang kami lang. Ako lang po talaga. Di seryoso. Sin wala akong planong magbago pa. As a person, ganun ako na planado ang buhay ko para sa sarili ko. Na parang ayokong baguhin Gusto ko kung ano yung nasa isip ko, ano yung naplano ko, ganun lang. Kung ano yung kasanayan ko, yun lang ang gagawin ko everyday. sa gitna nito, nagpatuloy si Karen sa pagtatrabaho sa call center. Pero kasabay nito, ang pagbubukas naman ng patibong ng tukso. Nililigaw-ligawan po talaga ako. So naninibago po ako dun sa idea na biglang may nagbibigay ng attention sa'yo. Tapos tinatanong kung kumain ka na ba. Yung ganong mga gestures lang po, parang malaking bagay siya sa akin kasi hindi ko siya nakukuha kay Gary Tuluyan ang nahulog ang loob ni Karen sa katrabaho. Hanggang sa isang pagkakataon, sumambulat kay Gary ang tinatagong sekreto ni Karen. Dun sa pinto, narinig ko sila nag-uusap. Pinag-uusapan nila itong ang isang lalaki na nakilala niya. Nandun ako, narinig ko lahat. Ang narinig ko pa nga doon is nagtanong yung friend niya na anong gagawin mo pag nalaman? Tapos sumagot na lang siya na hindi ko alam. Parang may nararamdaman ako noon, something is wrong. Kaya kinato ko na, kinato ko yung pinto. May lalaki ka! Gary, magpapaliwanag Hindi, Karen. Rinig ko yung lahat ng sinabi mo. Gary, ayaw mo ako magpaliwanag. Karen, kasinggero ko, oo, sige. Pero hindi ako nang bababae. Salita ako ng salita ng gano'n, tapos siya hindi nagsasalita. Parang habang di siya nagsasalita, parang sa akin, naku, guilty. Kinaumagahan, nag-usap kami, doon ko siya kinonfront. Ano nangyari? Ganun. Tapos, tinanong ko na sa kanya yung pinakamasakit na tanong na sa isang lalaking asawa doon sa asawa niya, babae, na tanong, tinanong ko siya, may nangyari ba? Tapos umamin. Yung sinabi niya yun talaga, doon ka talaga, yung parang puso mo, alam mo yung bopis, parang tinadtad yung puso mo. Sa galit ni Gary kay Karen, umalis siya at iniwan ang kanyang mag-ina. Batid naman ni Karen na mali ang kanyang nagawa kung kaya't agad ding winakasan ang maling relasyon sa katrabaho. Subalit, tuluyan ng sinira ng kasalanan ang pagsasama ng dalawa. Yun ang hindi ko makakalimutan dun sa tatay niya na pinatawag ako, nag-usap kami sa taas. Tapos, nag-sorry sa akin, sinabi talaga niya, sorry, hindi ko alam nangyari. Alam ko nasasaktan ka. At dun lang, for the first time, tung ko siya niyakap. Talagang iyak ako ng iyak dun sa tatay niyang ganun. Pero,
nandun pa rin ako sa point na alam ko na I don't want to lose her. I don't want to lose this family because of that. Sinubukan ni Gary na suyuin si Karen at ayusin ang kanilang relasyon. Kalaunan ay muli silang nagsama. So, syempre po, pumayag ulit ako, diba? Kaya lang, mas malala pa kasi para siyang dalawang tao. Kapag hindi siya lasing, mabait siya sa akin na ano bang gusto mong gawin, ganon. Anong gusto mong kainin, ganyan. Bibigyan pa po ako ng flowers, ganon. Pero pag lasing po siya, ang dami talaga niyang, doon niya nasasabi talaga lahat, yung tunay niyang nafe-feel. Like, niloko mo ko, yung mga ganon. Tapos, mga hurtful na mga words po talaga. Subalit sa halip na mapabuti ang kanilang pagsasama, araw-araw ay nagmumulto kay Gary ang kasalanang nagawa ni Karen. Lalong tumitindi ang kanilang pagtatalo. Parang pinilit-pilit ko siya na, hindi, express mo kung anong nafe-feel mo, hindi yung paglasing ka. Tapos sabi niya, gusto mo talaga maramdaman kung ano yung galit ko. Hinagis niya po talaga ako sa bed, sinakyan. Tapos hindi ko alam kung sinusuntok ba niya ako or what, pero nag-end up po siya sa sinasakal niya ako. Parang nagdilim na yung paningin ko. Akala ko mamamatay na ako. Pwede pala niya na talaga akong patayin kung lasing siya. Hindi pa nga po siya lasing nun. Ito na ba ang mitya ng tuluyang paghihiwalay ni Karen at Gary? Ano ang mangyayari sa kanilang pamilya? Nung last natin nakita yung kwento nila Gary at Karen, medyo, di ba, magaan pa tayo, nagtatawanan tayo. Ito ngayon, napakaseryoso, di ba? Ang layo ng pinuntahan. Dati, it was okay lang, pero nagka-betrayal, nagka-adultery, yan na. Ayan na. Dahil nga sa hindi nagbabago si Gary, na feeling naman ni Karen na parang walang nagmamahal sa kanya. So finally, nung may nagbigay sa kanya ng attention, ayun na. Oo. Nagkaroon pa ng twist ang kanilang kwento. At biglang lumabas itong violent side ni Gary na hindi natin nakikita noon. Oo, ayan. And tulad ng sinabi ni Karen, hindi pa nga siya nakakainom noon. Diba? So, really, mukhang malalim talaga ang problema. Oo. So, napanood natin sa kwento, as you mentioned, ni Karen at Gary, na naging magulo ang kanilang buhay. And we can only assume na ang dahilan nito ay wala. It's because God is not in the middle of their lives. At ganyan din ang ating personal na buhay. Magulo, walang saysay kung wala si Kristo. So, kung pakiramdam po ninyo na magulo at walang direksyon ang buhay ninyo, lumapit po tayo at humingi ng forgiveness kay Jesus. Sabi niya sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, kung kumakatok si Lord ngayon sa iyong puso, through the story of Karen and Gary, I think now is the time for you to go down on your knees and receive Jesus and allow me to pray for you. Lord, or pray with you. Lord Jesus, I am here on my knees. Ina-admit ko na hindi ko to kaya, hindi ko alam itong buhay na ito. I do not know this thing called life. But your word says you are the way, the truth, and the life. And I know all of my mistakes, nare-realize ko na talaga ngayon. And I am asking for your forgiveness. I am broken. And because I'm broken, lahat ng ginagawa ko sa buhay, lahat ng mga relasyon ko, maraming broken din. And I surrender to you now, Lord Jesus. Surrender na ako. I believe in you. I saw what you did on the cross. And I finally know now that if I make you my Lord and my Savior, my life will change. And I really will have life to the fullest. Lord Jesus, I receive you. I welcome you into my heart. Tulungan niyo po akong magbago. Please give me your Holy Spirit. Please give me a new heart, Lord Jesus, so that I can honor you. Lord God, you are the Creator, and I want to honor you with my life from this day on. Walk with me as my Lord and my Savior.
so that I can know the way, so that I can know the truth, and so I can know the goodness of life. Thank you so much, Lord Jesus. Amen and amen. 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 Sumabay ka ba sa aming dasal, kapatid, para tanggapin si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng iyong buhay? If yes, ang pangalan mo ay nakasulat na sa Aklat ng Buhay. Balitaan mo naman kami, kapatid, sa iyong importanteng ginawa. Please chat, "Yes, I prayed," your name and location sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia or mag-text sa 917-126-1442. Again, that's 917-126-1442. Sa aming pagbabalik, makakasama natin dito sa studio ang mag-asawang Gary at Karen. Aalamin natin kung paano nila hinarap ang mga matitinding pagsubok sa kanilang pamilya. At aalamin din natin kung napilitan lang ba sila sa kanilang pagsasama. Ang mga kasagutan maya-maya lamang. Stay with us. Magbabalik po ang The 700 Club Asia. Bilanggo ka ba ng iba't ibang hamon sa buhay at nais mong makalaya? Grace Beyond Measure. Imayin mo na! November 11 to 15 and 18 to 22, 12 midnight. Live on GMA and on the 700 Club Asia socials. And welcome to the 700 Club Asia. It's designed to bring the whole range of CBN ministries to Asia. So Lord God, I ask for your healing for all who are watching right now. Even the replays of this will be so powerful. Lord, there's just so much pain and bitterness in my heart today. But Lord, today I want to surrender this pain unto you. Just play and, if you win, you're happy. Kahit naman sino kahit gano'ng kayaman ka pa. Lord, I give this pain to you. Give me the grace to forgive so that I can be set free, so that I can live a new life in you, God. I just point everything to Jesus, and He's the one responsible for everything. Join us on our mission to bring miracles into people's homes, one prayer and story at a time. Partner with us. Kanina, napanood natin sa kwento na nagkahiwalay sina Karen at Gary. Gusto na sanang umuwi ni Karen pero ayaw sunduin ni Gary ang kanyang pamilya. Mahal pa kaya ni Karen si Gary? Hanggang saan kaya ang kanilang pagmamahalan? At para sagutin yan at ang iba pa nating katanungan, narito muli ang mag-asawang Karen at Gary Alvarez. Welcome once again to 700 Club Asia. We're blessed to be here. Oh, thank you for having us. Gary, first question sa'yo. Nung mga panahong nagkahiwalay na kayo ni Karen, bakit ayaw mo siyang sunduin? Ano ba nasa isip mo during those days? Well, during those days, parang sinasabi ko, babalik din naman yan eh. Hindi naman yan seryoso. Pride ba yan? Well, kasama yung pride. Plus the fact na hindi ko masyadong binibigyan ng importansya yung nararamdaman niya that time. So, pag sinabi niya nga alis, okay, go. Eh, ikaw naman, Karen, how did it feel na para kang ayaw sunduin ni Gary na ano ba yun? How did you feel? Siyempre po, unloved. Tsaka para talaga pong, kung nasa isip ko, kasi iniisip ko po dati, baka nasa isip ko lang na hindi niya ako mahal or nasa isip ko lang yung pagpapabaya niya sa amin. Pero yun, parang kitang-kita ko po, yung parang evidence siya na parang bahala na po kami sa buhay namin, parang ganun eh. Ito yung masakit kayo, Gary. Nung nalaman mo na nagkaroon ng ibang lalaki, si Karen, anong naramdaman mo? What was that like? Paano ba? Well, the moment nung narinig ko nga, hindi pa, actually parang yung that time, hindi pa talaga nag-sink in pa eh. So parang na-realize ko lang yon siguro kinabukasan, na kasi that time parang nakainom ako eh nung narinig ko yon. So parang nawala din, tinulog ko lang, and then after yung kinabukasan doon ko na-realize na ganun pala. Oo, so parang delayed reaction. Yeah, somehow, yes. So when you finally realized it the next day, ano yung timpla ng
utak mo at that time nung na-realize mo? Eto na yung mga, dumating na yung mga napapanood mo, yung worldview ba na paglalaki, okay lang yung lalaki magloko, pero pag yung babae. So, ang dami ng meron mga tayo kasi terms. dito cultural mindset. Yes, oo. So, dyan na pumasok yung mga terms na naiputan, naturutot, yung mga ganun na terms. So, pumapasok na. So, ano na sasabihin ng mga barkada ko, mga friends ko. Okay, yes. So, talagang... Yung pride din ulit, no? May Of pride course, din. talagang, ikaw, lalaki ka eh. So, doon na pumasok talaga. Katulad nga ng sinabi ko, na parang yung feeling talaga na masakit, yung puso mo talaga, parang yung term na binopis, yung dinurog ang puso mo, parang ganun yung nararamdaman. Chap-chap talaga, to the max. Ginrind ang heart mo. Kasi out of nowhere parang, what? Ganyan. So you didn't expect her to do this? No. Because she's parang she's always waiting for you, so you never expected this. Ayun. Taken for granted. Yes. Pero ikaw, Karen, nung nalaman mo na your husband discovered that you had another guy in your life, ano naman ang naging reaction mo? Medyo weird nga po nung umpisa. I felt relieved. Kasi parang ang tagal ko po siyang tinatago and hindi ako sanay na may ganon na tinatago sa kanya. So, sa isang side, I was relieved, pero mabigat din po yung sa kabilang side na guilt and shame. Kasi alam ko naman po na mali. So, I was really very willing to, kung ano yung sabihin niya na way para ma-earn ko ulit yung trust niya, gagawin ko po. Parang ganon. I was willing to, sige, kahit anong sabihin. So, in other words, parang this person, this guy, you're ready to drop him like a hot potato. Yes. Because of, you really, really love this man sitting next to you. Matching pa yun kayo ng costume. Matching pa ng costume. Ano nga, nung pinanonood ko yung video kanina, sinabi ko, hey, Mari, nangyayari pala sa totoong buhay yung na-overhear yung conversation. Nakala ko sa pelikula, talagang narinig mo yung conversation. Yes. Ang galing talaga nun. As in talagang, parang nasa, may celebration yata. Parang my sister's wedding kinabukasan. So, she went to her friend's house. And then, sabi ko na lang na, sunduin ko kaya siya, puntahan ko siya. And then, kasi parang compound yun. So, pumasok ako ng compound. Tapos, I'm about to knock na yung... Parang pelikula. Opo. Ang galing talaga. Tapos narinig ko talaga yung conversation. Siguro the Lord allowed that to happen. He allowed your heart to soften. Susunduin mo nga. And then, He allowed the conversation to happen so that the truth comes out and you have to deal with it. Hula ko lang. Okay, question kay Gary. Yes. Sabi mo kanina, parang tinadtad ang puso mo. At that point ba, nawalan ka na ng pagmamahal para kay Karen? Hindi eh. Parang clouded ng galit, but yung love nandun pa rin. On the other hand, parang nararamdaman mo na mahal mo pa rin siya eh. Parang ang nag-elevate pa eh. May part na parang sinisi ko na rin sarili ko kasi parang, paano nangyari? Parang hindi ko napaglaban or what. Parang hindi man lang ako, kumbaga sa away, hindi man lang ako nakasuntok. Okay. Parang gano'n, bugbog ka na. Oo, itatanong ko nga sana sa iyo, Gary, if there was a moment na binlame mo ang sarili mo, kaya Karen ended up giving her attention to someone else. Yun yan, realization ko na yun to what happened na feeling ko na kulang. Hindi ko nagawa. So may konting realization. Yeah, pero siguro ang mahalagang itanong dito is, buhay pa ba yung lalaki? Hindi naman po sila nag-meet. Mari naman. Seryoso tayo dito. Balik ulit tayo sa seryoso. So Karen, paano ka nag-seek ng forgiveness sa asawa mo? Did you do it at once or did it take time? Kasi po parang nung nalaman niya, umalis siya. So, tapos after a couple of days, tinawagan niya ako and he said na-realize naman daw niya na meron siya mga pagkukulang kaya ako nagawa yun. So, it was something na siguro siya yung nag-first step. Siya po yung nagsabi na, sabi niya, yun nga, ayusin natin. So, it was something po na hindi ko ine-expect. Tapos, yun po siguro yung pinakamagandang marinig, di ba? From
from someone na nasaktan mo ng mabigat. So, dun din po ako talaga nanghingi sa kanya ng forgiveness. Na sorry talaga dun sa nagawa ko. Hindi ko naman siya sinasadya, pero nangyari. Parang ganun po. Dun yung part na, yung kasabihan na pag nawala sa'yo, dun mo marirealize na mahal mo pala siya. So parang ganun yung naiisip ko, nararamdaman ko that time. Kaya I was willing na, let's ayusin natin. Where were the children when all of this was going on? Did they know? I mean, obviously, you're public right now, but at the time, where were the kids in the picture? In the middle of everything po. Pero mga bata pa po kasi sila. Like, our eldest then was siguro po 8 years old, tapos 6 and 4. So, hindi pa po siguro nila masyadong naiintindihan noon. Although, alam nila, magulo kasi di ba, you keep moving out of the house. Correct, opo. Wow, naman sila. But sa palagay mo, Karen, nasan si Lord sa gitna nitong lahat? Wala po talaga. Pero syempre po may mga times na pag nasa talagang mabigat na sitwasyon ka, I know how to pray. I know how to call on Him and cry out to Him. Pero hanggang dun lang po. I feel na hindi po siya involved pagdating sa personal ko na buhay. Parang ganun. He's distant. Parang ganun. Nung nangyari yun at tinawagan ka ni Gary, did you thank God? Say, si Lord ito? Yes po. Nagpasalamat po ako pero hindi po talaga yung like how I would praise and thank God now that I have Him. Ganun po. Wow. It's just a very, very interesting and very amazing story. And just looking at you today, able to share your story, nahihirapan ba kayo ikwento to sa mga, syempre nasa TV tayo. Is it hard to tell this story? To talk about, siguro, pwede ba natin masabi ito yung isa sa pinaka-worst na nangyari sa relationship niyo? Yeah. Yes po. So how does it feel like talking about it? Parang meron pa po. Meron pa. Pero bukas pa yun, no? But talking about this, especially for you, Gary, as a man, how does it feel to talk about this part of your past? Well, masakit per se, but again, ngayon if I'm talking ngayon, is parang it's a privilege to na maikwento to. Alam ko kasi there are people na parang with the same situation, nakaka-relate sa ganito. And ma-avoid, no? Especially among the men, no? Yes. You understand that, number one, you do not take your wives for granted. Number one. Yes. Can I just ask you, Gary, because you mentioned that baka nga may nanonood na guy na ganito rin ang pinagdadaanan, pwede mo ba siyang bigyan yung mga lalaki dyan ng, encouragement or message? Ang encouragement ko dito, number one is, well, first, you have to accept, and then, I know na it's going to be really hard, pero I believe na if there is something na you have to cling on to, and that is God. Kasi pag wala talaga ang Diyos, hindi ko lang alam kasi I don't know kung ano pwede mong pagdaanan, might be pwede mong saktan sarili mo, saktan mo yung partner mo, manakit ka na iba. I don't know, iba-iba yung takbo ng utak natin eh. But if you have something to cling on to, or something na you have God sa'yo, we have Jesus, and then iba yung perspective, iba yung pamamaraan mo. Hindi yung katulad na nangyari sa amin. Hindi yung katulad na yung nagawa ko. Yun. And the whole point of sharing this is, sana nga hindi mangyari sa iba, di ba? Yes. Or kung nangyayari, maaayos. Correct. So, thank you so much, Gary, for giving us the honor of sharing your story. And Karen, thank you so much for being so open about all of this. Marami kasi kaming aral na matututunan sa inyong dalawa. Kayo naman po, kamusta ang inyong pagsasama? Rocky road din ba ang inyong pamilya? Well, kapatid, huwag mong solohin ang problema mo. Pwede kang sumangguni sa aming mga trained prayer counselors. Narito sila para umalalay at manalangin para sa inyo. Pwede silang matawagan sa 873-70700 or i-chat sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia. Happy 30th anniversary CBN Asia.
I remember in the early 80s, as an unfaithful husband, I saw Christine watch the 700 Club, at that time being hosted by Pat Robertson. There she gave her life to Christ, and that started our journey to knowing the Lord, because September that same year, I too gave my life to Christ, not realizing that one day I'll be hosting the show, the 700 Club Asia. How gracious and how faithful and how merciful God is. Praise God. Ang word ni Lord ay isang tanglaw. Ilaw kapag madilim, para di ka maligaw. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang Tanglaw, a devotional app where you can read and listen to God's Word anytime and anywhere. Madaming lessons and memes na madaling i-share. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app. Kamakailan lang ay pumunta ng Batanes ang ating humanitarian arm, Operation Blessing. Ito ay para tumulong sa ating mga kababayan doon na sinalanta ng bagyong Julian. Marami kasi ang nawala ng tirahan, pananim, properties, maging ng mahal sa buhay. Oo, nakakalungkot. Nakilala ng grupo doon si Nanay Catalina, 79 years old. Nasira ang kanyang bahay, mga pananim, at apektado na rin ang kanyang ukay-ukay business. Dahil nasira ang kanyang bahay, natutulog na lamang siya sa isang rocking chair. Kaya naman agad natin siyang tinulungan. Binigyan natin siya ng solar light, kumot, banig, at iba pang pangangailangan. Labis ang pasasalamat ni Nanay sa ating sama-samang tulong na ipinaabot sa kanya ng Operation Blessing. Isa lamang siya sa mga natulungan natin sa Batanes. Pero marami pang katulad ni Nanay Catalina ang pwede nating maabot at mahandugan ng pag-asa na nagmumula sa ating Panginoon. Ngayon ang tamang panahon para tumulong. Maging ninong at ninang tayo sa mga kababayan nating nangangailangan. Iparamdam natin sa kanila ang tunay na diwa ng Pasko. So, be a CBN Asia partner now. Part of your giving to CBN Asia goes to our humanitarian arm, Operation Blessing. Kaya be a blessing to others. Call 87370700 or scan our QR code to donate. God bless you for your generosity. Sa buhay, pilit ka bang pinapatumba ng mga problema? Huwag kang mawala ng pag-asa. Humingi ka ng tulong at lakas sa ating Panginoon. Sabi sa Psalm 28:7, "The Lord makes me strong. He keeps me safe like a shield. I trust in Him completely, and He has helped me. I am very happy, and I will thank Him with my songs." Alam ni God ang lahat ng ating alalahanin, kaya sa Kanya lang tayo umasa. Samantala, ano na kaya mangyayari sa pagsasama ni na Karen at Gary? Tuluyan na kaya silang maghiwalay? Abangan yan bukas sa pagpapatuloy ng kanilang kwento dito lang sa The 700 Club Asia. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Help us to produce more inspiring shows like this one. Be a CBN Asia partner now. Scan the QR code or call the number on your screen. God bless you more and more. Bye! Masaya ako dun sa buhay ko na malayo sa kanya. Nagtataka yung mga tao, why would I leave my kids to his care when ako yung nanay? Kung gaano kasakit sa isang nanay mawalay sa mga anak, parang mas matindi po kasi yung sakit na kasama ko si Gary. Talaga napagod na ako. Nasabi ko sa sarili ko, wala na to. Tapos na. So, bahala ka na dyan.